Welcome everyone to our lesson, Ikaw ba'y ligtas? Class 1, Chapter 1. Ang banal na layunin ng Diyos. Ikaw ba'y ligtas? Ano ang tugong orthodox sa napakahalagang tanong na ito? Ang Biblia ay nagbigay sa atin ng mga batayan para sa hinahanap nating sagot. Subalit ang kasulatan ay maaaring mabigyan ng maling pakahulugan. Ang makasaysayang iglesia ay binigyang pansin ng suliraning iyan sa pamamagitan ng pagpapanatili sa lahat ng panahon ng walang hanggang katotohanan na tinanggap mula kay Kristo at sa mga apostol. Naging kasangkapan sa banal na gawaing ito ang mga sinulat ng mga ama sa simbahan, kapasyahan ng mga konsilyo na lumaban sa mga erehiya, liturhiya, mga himno ng iglesia at ang iconografiya. At sa paghahanap ng katotohanang teolohikal, ang ating gabay ay ang nagkakaisang pananaw na matatagpuan sa mga kayamanang ito. Sa lumang tipan ay nakasulat na sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, at ang lahat ng nakikita at hindi nakikita. Pagkatapos nito ay tiningnan niya ang kanyang mga nilikha at nakita niya na ito ay mabuti. Genesis 1 verse 25. Nang dahil sa dakilang pag-ibig na kanyang inilalarawan, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, nais niyang ibahagi ito sa kanyang mga nilikha. Subalit ayaw niyang palibutan siya ng mga robot. Mga nilikhang ang layunin lamang ng pagkabuo ay gawin ang itinakda niyang gagawin. Sapagkat mga nilikha lamang na katulad niya ang maaaring makapagbigay halaga sa mga kagilagilalas na bagay na kaya niyang ipagkaloob. Nilikha niya ang lalaki at babae ayon sa kanyang wangis, na mayroong malayang kalooban. Ibinigay niya sa kanila ang pamamahala sa lupa at sa lahat ng may buhay. At ang tanging hinihiling lamang niya bilang kapalit ay ang kanilang pag-ibig na magagawa lamang kung mayroon silang malayang kalooban, isang bagay na maaari nilang maibigay na talagang kanilang pag-aari. Ang Panginoong Diyos ay naglagay ng isang hardin sa silangan ng Eden at inilagay niya doon ang lalaki at ang babae na kanyang nilikha. Genesis 2 verse 8. At siya ay walang kapintasan. Nakikipag-usap siya sa kanila. Napapalibutan siya ng mga kamanghamanghang bagay, ng kagandahan at lahat ng mabubuting bagay upang kainin. At ang pagkakataon na lumago ayon sa wangis ng at pakikipag-isa sa kanilang manlilikha ang siyang nagbibigay halaga sa kanilang buhay. At habang naroon ay tinatamasa nila ang biyaya ng kalulugod na gawain. Ang pangalagaan ng hardin na walang anumang pabigat at pahirap na nakapagdudulot ng kawalang pag-asa sa buhay at trabaho. Walang anumang sakit ang tao, hayop at halaman. Walang pagtanda at kamatayan na iisipin. Walang anuman na makasisira sa katahimikan ng kanilang buhay. At upang mapanatili ang perpektong kalagayan ng lahat ng mga buhay, ang Diyos ay naglagay ng patuloy na ambon na nagmumula rin naman sa lupa at ang lahat ay nasa perpektong kaayusan. Siguradong sina Adan at Eva ay nagpapahayag ng kanilang pag-ibig sa kanilang napakabait na tagapagkaloob. Subalit hindi sapat ang mga salita lamang. Ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng pagpili. Kung kaya, binigyan ng Diyos ng kalayaan sina Adan at Eva upang gawin ang kanilang naisin, maliban sa isang bagay, upang patunayan ang kanilang pag-ibig at upang sila ay patatagin sa pamamagitan ng disiplina sa sarili. Sinabi niya na huwag silang kakain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Genesis chapter 2 verse 17. Pagkatapos ay pinahintulutan niya si Satanas na subukin sila. Ang naging bunga ay kapinsalaan. Sina Adan at Eva ay nabigong sundin ang isang utos na ibinigay sa kanila at nagpadaig sa kaparehong uri ng kasakiman at pagmamataas
na naging dahilan sa pagkakatapon kay Satanas sa lupa mula sa langit. Sa mga puso nila na ang dapat na laman ay pag-ibig at pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang mga ginawa para sa kanila, ay tumubo ang paghahangad na maging katulad ng Diyos na walang anumang limitasyon. Tinalikuran nila ang pagpapatuloy sa pagsunod at dahan-dahan na paglago ayon sa wangis ng Diyos at kanilang pinili na subukang palitan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsuway. Ang alisin ng Diyos sa kanyang trono na kailanman ay hindi maaaring mangyari. Ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman ay hindi ipinagbawal ng dahil sa galit ang Diyos sa tao. Naging mabuti pa nga sana kung ito ay kinain sa tamang panahon. Sapagkat ang punong kahoy na iyon, ayon sa aking palagay, ay ang kontemplasyon na para lamang sa mga nakaabot na sa tamang paglago sa kaalaman at hindi para sa mga mababaw ng isipan at mga sakim. Gaya ng saang matitigas na pagkain ay hindi dapat sa mga mahihina at nangangailangan pa ng gatas, ayon kay Gregorio ng Nazianzus. Ang naging bunga ng pagsuway ni Adan at Eva ay ang pagpapalaya sa kanila mula sa Eden na magdadala sa kanila sa takdang panahon ng kamatayan. Tulad ng sinabi na sa kanila, ang kamatayan ay nakapangingilabot, subalit naging kinakailangan, sapagkat ang tunay na dahilan nito sa katotohanan ay pagpapakita pa rin ng pag-ibig ng Diyos. Ang piliin na huwag sundin ng Diyos ay pagsira sa banal na wangis kung saan tayo ay nilikha. Sa Griego, hamartano, magkasala, o kaya ay hindi tumama sa pananda. Kung sina Adan at Eva ay papayagan na patuloy na makakain ng bunga ng punong kahoy ng buhay sa kanilang makasalanang kalagayan, sila ay mabubuhay na magpakailanman at ang pagsuway ay patuloy na kakalat. Ang Eden ay hindi na magiging isang paraiso, kung kaya sila ay ginawa ng Diyos ng damit na yari sa balat ng hayop. Genesis chapter 3 verse 21. Ang kamatayan ang magbibigay hangganan sa naging bunga ng pagsuway. Pagkatapos ay pinalayas niya sila mula sa harden at naglagay siya ng kerubin at naglalagablab na espada sa pintuan nito upang hindi na makabalik pa sina Adan at Eva. Ayon kay Juan ng Damascus, ang puno ng buhay na itinanim ng Diyos sa paraiso ay sumisimbolo sa kapitapitagang krus, sapagkat ng dahil sa ang kamatayan ay nagmula sa isang punong kahoy, kinakailangan rin na ang buhay at ang muling pagkabuhay ay ipagkaloob mula sa isang punong kahoy. Simula noon, ang unang lalaki at babae ay kinailangan ng gumawa ng para sa kanilang sarili. Nawala na sa nababantayang kalikasan ng Eden. Kinailangan na nilang magpakahirap para sa pagkain at makipaglaban sa mga tinik at dawag ng buhay. Mga alalahanin patungkol sa panahon, sa mga hayop, na doon sa hardin ay kanilang mga kaibigan, sa kanilang kapwa, at sa lahat ng bagay na maaaring isubok sa kanila ng dyablo, ayon sa Genesis chapter 3 verses 17 to 19. Kailangan na nilang harapin ang pagtanda, mga sakit, mga sugat at lubhang kasamaan. Sa ganitong kalagayan, ang kamatayan na naghihintay lamang sa dako roon ay magbibigay ng kalungkutan sa ligaya ng buhay at magbibigay rin ng katapusan sa mga pahirap na nasa makasalanang daigdig. Ang mga paghihirap na nararanasan at ang pagpapahirap sa kapwa ay magiging bahagi na ng kahirapan ng buhay at sa itinatakda ng panahon. Sapagkat tayo ay nagmula kina Adan at Eva, tayo ay tagapagmana ng masalimuot na kalagayan na naging bunga ng kanilang salang orihinal at sa pagkakapalayas mula sa paraiso. Sa kabuuan, hindi namimili ang Diyos sa kung sino ang makakaranas ng mga pagsubok, suliranin, mga sakit, kapansanan, kawalan, mga mapapait na karanasan at iba pang katulad ng mga ito sa ating buhay dito sa lupa, sapagkat ito ay lalabag sa kalayaang magpasya para sa sarili. May mga pagkakataon rin naman kung saan pumipili ang Diyos ng mga tao upang gumanap ng isang mahalagang tungkulin
tulad ng pagpili niya kay Maria upang isilang ang Kristo. Subalit ito ay nangangailangan pa rin ng pagsang-ayon nito. Ayon sa Ebanghelyo ni Lucas, chapter 1, verse 38. Gayon din naman, ang mga kahirapan na nararanasan sa buhay ay hindi mga piling pagpapahirap ni Satanas, kundi ang hindi maiiwasang bahagi ng buhay sa labas ng Eden kung saan siya naghahari. Ayon sa Juan chapter 12 verse 31 at Efeso chapter 2 verses 2 to 3. Gaano man kahirap unawain at tanggapin, hinahayaan ng Diyos, ngunit hindi siya ang dahilan. Ang mga pagsubok sa ating buhay sapagkat itinatangi niya ang bawat isa sa atin. Ang mga pagsubok ay nagtuturo sa atin na bigyang pansin ang kung ano ang tunay na dahilan kung bakit tayo nabubuhay at ang mga sangkap nito na pinakamahalaga. Tulad ng isang nagniningas na apoy, ang mga paghihirap sa buhay ay maaaring makagising. Sa tulad ng ilan sa atin na kung walang pagsubok ay hindi maunawaan na kailangan natin ng Diyos. Ang mga ito ay maaaring makapukaw. Sa iba na tingnang mabuti ang kalagayan ng kanilang mga kaluluwa at itama ang kanilang mga pagkakamali bago pa man mahuli ang lahat. Sa mga tao na tumatawag sa Diyos sa panahon ng kaginhawahan at pati rin sa mga panahon na may mga pagsubok, ang walang hanggang banal na layunin ng Diyos para sa kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo ay nagbibigay ng kagamutan sa mga pagsubok sa buhay. Nagbibigay ng tamang landas, kaginhawahan, kaaliwan, katatagan upang magpatuloy, pangunawa sa layunin ng nararanasan, pagpapala, tunay na kaligayahan, anuman ang kanilang nararanasan. Ang dulot ng mga mahigpit na pagsubok na ito sa buhay ay dalhin ang tao sa Diyos, gaya ng mga inihahalimbawa ng buhay ng mga santo. Para naman doon sa mga tao na sinisisi pa ang Diyos at lalo pang tumatalikod sa Kanya sa panahon ng mga pagsubok, nagtatagumpay si Satanas sa kanilang buhay. Ang mga biglaang pagbabago sa buhay ay maaaring magdulot sa atin na mas maging masama o mas maging mabuti. Nasa atin ang pagpili. Ang kagandahan ng buhay ay nagbibigay ng pagkakataon na makabalik tayo sa pinagpalang kalagayan na naiwala ni na Adan at Eva para sa ating lahat. Ang kaligtasan ay ang muling pagkakamit ng katiyakan sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos at ng kanyang kaluwalhatian. Ang ating buhay dito sa lupa ay napakahalagang kaloob sa atin, sapagkat ito ay ang nag-iisa at tanging pagkakataon natin upang makamit ang kaligtasang ito. Subalit, ang ipinangako sa atin ng Diyos ay hindi na ang hardin na una niyang ginawa, kundi ang langit na mismo, kung saan sa kanyang piling wala ng anupamang pagsubok at kakayanan o pagkakataon upang magkasala. Ang panahon ng pagsubok at ng paghihiwalay sa mga umiibig sa Diyos doon sa mga hindi ay natapos na. Ang sayangin ang pagkakataong ito upang maligtas ay pagpili natin na malagay tayo sa walang hanggang pagsisisi. Ngunit ang pagsisisi matapos ang kamatayan ay huli na. Ito na ang uod na hindi namamatay, ang apoy na walang hanggang magliliyab sa atin. Marcos chapter 9 verses 43 to 48. Ang mga pangako ng Diyos. Bago pa pinalayas ng Diyos sina Adan at Eva mula sa Eden, ibinigay niya sa kanila ang biyaya ng unang propesiya na nagpapakita ng kanyang tulad ng sa isang ama at walang hanggang pag-ibig at pagtitiwala sa tao sa kabila ng pagiging makasalanan ng tao. Ipinangako ng Diyos na kanyang isusugo ang kanyang anak na si Jesucristo, ang binhi ng babae, ang Theotokos at laging Birheng Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na siyang tutubos sa tao sa mga bunga ng ginawa ng tao sa kanilang sarili, sa panunulsol ni Satanas. Si Kristo ay lalabanan ng dyablo, ang pasimuno ng kasalanan at ama ng kasinungalingan.
Si Satanas ay palaging susubukang labanan ng Kristo, ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang mga gagawin, ay magtatagumpay lamang na mapasaan ang sakong ni Kristo sa kanyang pagkakapako sa krus. Sa huli, si Kristo ang siyang magtatagumpay sa pamamagitan ng matinding dagok sa ulo ni Satanas sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Ang ipinangakong banal na tagapagligtas na ito ay darating sa takdang panahon. Galatians chapter 4 verse 4. Matapos mabigyan ng Diyos ng pagkakataon ang tao na maunawaan na kailangan niya ang tagapagligtas. Upang tulungan ng tao na maunawaan ang pangangailangang iyon, inilagay ng Diyos ang kanyang dakilang plano. Ito ay naglalaman ng tatlong pangunahing bahagi na ang bawat isa ay magdadala sa mga handang sumunod patungo sa tamang daan ng kaligtasan. Una niyang ibinigay ang kanyang pangakong pakikipagtipan sa pamamagitan ni Abraham, kung saan ang lahi ni Abraham ay siyang magiging bayan ng Diyos kung sila ay susunod sa kanya. Ang tanda ng tipanang ito ay ang pagtutuli at ang layunin nito ay ang ipakita ang pangangailangan ng pagiging hinirang na bayan ng Diyos, hinirang mula sa iba pang mga nasa daigdig, at upang itatag ang isang bansa, ang Israel, at ang isang angkan mula sa bansang iyon, ang angkan ni David, kung saan magmumula ang kaligtasan, si Jesucristo. Subalit sa halip na sundin ng Diyos, karamihan sa mga lahi ni Abraham ay lumayo mula sa Diyos. Sa halip na akayin ang mga pagano patungo sa Diyos, ay sila pa ang naging mga pagano. Ang kasaysayan ng lumang tipan ay patungkol sa paghira na nakaugnay sa magkakasunod na pagbagsak. Sa lahat ng ito, ang Diyos ay nagtitira ng labi kung saan ang kanilang matyagang paghihintay ay naglilinis hanggang dumating ang panahon na ang kalinis-linisang birhen ay handa ng isilang ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Nang dumating na ang panahon na handa na ang tao, ibinigay na ng Diyos ang kanyang nakasulat na pakikipagtipan, ang kautusan, sa pamamagitan ni Moises. Ang layunin ng batas ni Moises ay upang ituro kung ano ang kasalanan sa pamamagitan ng pagpapakita kung ano ang pagiging wagas na siyang kailangan upang makalapit sa kalwalatian ng Diyos. Bibigyan ng karansang ito ng pagkakataon ang tao na maunawaan na hindi niya kayang makamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang sarili lamang. Dati ay isang kautusan lang ang kailangang sundin ni Adan at Eva. Ngayon ay naging 10 na. Dagdag pa dito ay ang 613 na mga batas na kinakailangang sundin ng buong ingat, at ang paglabag sa isa man lamang sa mga ito ay para niling lumabag sa lahat ng mga batas. Ang bawat paglabag ay may katumbas na kailangang paghahandog o paghahain upang ipakita ang katotohanan na ang kasalanan na sa ilalim ng pakikipagtipan ay nangangahulugan ng pagsuway sa kautusan ay nangangailangan ng katubusan. Ang tao ay nakakulong sa isang walang tapos na pag-ikot. Siya ay makakagawa ng paglabag sa kautusan, magdadala ng kinakailangang paghahandog at muling aalis, at muli na namang makakagawa ng paglabag. Ang walang saysay na pag-uulit na ito ay nagpatuloy hanggang sa inihandog ni Jesucristo ang kanyang sarili bilang ang huling buhay na handog para sa sangkatauhan. Ang Diyos ay nag-utos sa mga Israelita na gumawa ng isang kaban na paglalagyan ng tapyas ng bato na kinasusulatan ng 10 utos at gumawa ng tabernakulo na pinalitan naman ng templo ng mga sumunod na panahon upang maging tahanan ng kaban. Ang kaban ay kailangang ilagay sa isang sagradong lugar na tinatawag na dakong kabanal-banalan, kung saan ang Diyos ay naroon upang makapiling ng kanyang bayan. Tanging ang punong pari ang maaaring pumasok sa dakong kabanal-banalan, at ito ay isang beses lamang sa isang taon, sa araw ng pagbabayad sala, upang mag-alay ng haing dugo na kumakatawan sa dugo ni Kristo na kanyang iaalay para sa kaligtasan, at upang humingi ng tawad para sa mga kasalanan ng mga tao. Ang dakong kabanal-banalan ay nakahiwalay sa pamamagitan ng isang tabing sa lugar na tinatawag na dakong banal.
kung saan ang mga pari sa lumang tipan ay nag-aalay araw-araw ng mga hain para sa mga tao alinsunod sa kautusan. Ang tabing sa pagitan ng dakong banal at sa dakong kabanal-banalan ay kumakatawan sa katotohanan na dahil sa pagsuway, ang tao ay lumikha ng harang sa pagitan niya at ng Diyos. Hinayaan ng Diyos na maramdaman ng tao na wala silang kakayahan na iligtas ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kautusan. Subalit hindi niya pinahintulutan na sila ay mawala ng pag-asa. Sa panahon ng lumang tipan, patuloy siyang nagbigay ng mga tanda at mga propesiya tungkol sa pagdating ng Mesiyas na siyang magliligtas sa kanila mula sa kakilakilabot at mahigpit na katayuan. Ang tao ay nangangailangan ng tagapagligtas. Sa banal na kasulatan ay makikita na sina Enoch at Elias ay dinala ng buhay sa kalangitan sapagkat sila ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Sinabi ni San Juan Crisostomo na si Elias ay walang dungis, hindi tulad ng pagiging walang dungis ni Kristo, kundi ayon sa kalagayan sa kanyang panahon. Bagaman tayo ay inaasahan rin na maging walang dungis, ang karamihan sa atin ay hindi nakaabot sa itinakdang pamantayan. Kung kaya tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas, isang tagapamagitan na siyang gagawa ng hindi natin kayang gawin. Nang dumating na ang panahon na naunawaan na ng tao ang katotohanan ito, tinupad na ng Diyos ang kanyang pangako sa Genesis. Isinugo niya ang kanyang anak na sa kanyang dalawang kalikasan, tunay na Diyos at tunay na tao, ay pinagdugtong ang pagiging hiwalay ng langit sa lupa. At naging siyang hagdanan na nasa panaginip ni Jacob na siyang naging daan patungo sa kalangitan. Ang ating Panginoon ay namuhay ng walang dungis at natupad ang hinihingi ng Diyos na pagsunod sa mga taong nais siyang makapiling magpakailanman. Kanyang natupad ang kautusan at natamo ang kaligtasan ayon sa kautusan. Sa buong panahon ng pangangaral ni Kristo, ang kanyang mga kaaway ay nagtangka na siya ay mapatay. Subalit kanyang binigo ang kanilang mga pagtatangka hanggang sa dumating ang tamang panahon. Si Satanas ay naliligayang lubha sa kanyang pag-asa na kamatayan ng anak ng Diyos. Subalit malinaw na si Kristo ang siyang may kapangyarihan sa sitwasyon. At sa itinakdang panahon ng Diyos, kusang inialay ni Kristo ang kanyang buhay sapagkat ito ang dahilan ng kanyang pagparito. Nang dahil sa kanyang mga ginawa upang si Kristo ay mamatay, lumampas si Satanas sa kanyang kapangyarihan at nahulog sa banal na bitag. Ayon kay Gregorio ng Nisa, sa bitag ng kabanalan, ang pagiging tao ni Kristo ay siyang pain nang sunggaban ng demonyo ang kanyang biktima. Siya ay nabitag ng sima. Hindi niya maaaring malulon ang Diyos. Si Kristo ay dumanas ng kamatayan, subalit hindi siya maaaring ariin ng kamatayan sapagkat siya ay walang sala. Kung kaya sa pamamagitan ng mas higit na kapangyarihan ng Diyos, siya ay muling nabuhay. Tinalo si Satanas at napagtagumpayan ang kamatayan. Ayon kay Cirilo ng Alexandria, habang ang kasalanan ay nagpaparusa ng kamatayan sa mga nagkasala lamang, hindi ito maaaring pigilan sapagkat nasa panig ito ng katarungan. Subalit nang ipataw nito ang katulad na kaparusahan sa kanya na inosente, walang sala at bagkos ay marapat na bigyan ng korona ng karangalan at awit ng papuri, ito ay nawala ng kanyang kapangyarihan. Ang kamatayan ni Kristo ay hindi isang halaga na itinakda ng Diyos bilang katubusan ng tao. Sa halip ay dulot ng naging bunga ng kasalanan na namana ng lahat ng nabuhay simula kina Adan at Eva. Sa kanyang pagkakatawang tao, tinanggap ni Kristo ang marapat na paghihirap at kamatayan para sa tao. Ang mga kamatayan nilang mga nabuhay bago si Kristo ay marapat lamang sapagkat ang lahat ay nagkasala. Walang anumang sapat na dahilan upang si Kristo ay mamatay, subalit bilang siyang walang kapintasang handog na tupa. Malugod niyang tinanggap ang bigat ng mga kasalanan ng tao. Habang siya ay naghihingalo sa krus, ang kalangitan ay nagdilim at ang lupa ay nayanig. Ang pabagsak na pag-inog ng mga nilikha ay natigil. Ang tabing ng templo ay nahati sa dalawa, sapagkat ang kamatayan ni Kristo ay tumubos at nag-alis sa harang ng kasalanan sa pagitan ng Diyos at ng tao.
at nagbigay muli sa tao ng pagkakataon na makalapit sa Diyos. Kanino ba inihandog ang dugo na ibinuhos para sa atin? At ano nga ba ang dahilan at ito ay ibinuhos? Itong napakadakila at napakahalagang dugo ng ating Diyos na siyang parehong pari at handog, sapagkat tayo ay nasa ilalim niyang masama, napapasailalim sa pamamahala ng kasalanan, at sa halip ay tinanggap ang kasiyahan ng kasamaan, kung ang halagang pantubos ay ibinabayad sa kanya na siya may hawak ng pautang. Kanino ito ibinayad? Ang aking tanong, at bakit? Kung sa kanya na masama, ito ay nakapanghihinayang na pagkawala, kung ang magnanakaw ay makakatanggap hindi lamang mula sa Diyos, bagkos ay ang Diyos mismo bilang pantubos. Higit na makatarungan na ito ay hindi na ibayad pa kaysa sa ang isang napakalaking halaga ay ibayad bilang kapalit ng kanyang kasamaan. Kung ito naman ay sa Ama ibinayad, paano ito nangyari? Sapagkat tayo naman ay hindi nakagapos sa pagkakautang sa Kanya. At isa pa, paano ang dugo ng kanyang bugtong na anak ay magiging katanggap-tanggap sa Ama? Gayong hindi nga niya tinanggap ang kay Isaac nang ito ay inihandog ng kanyang ama, at sa halip ay pinalitan niya ng handog. Pinalitan ng kambing, ang dapat sana ay ang marapat na biktima. Genesis 22 verse 13. Hindi ba malinaw na ito ay tinanggap ng ama, subalit hindi niya ito hiningi o kaya ay kailangan ito? Sa halip ay bilang bahagi ng plano ng kaligtasan. Ito ay ayon kay Gregorio ng Nazianzus. Muling binuhay ni Kristo ang ilan tulad ni Lazaro, subalit ito ay pansamantala lamang. Sila ay muling humarap sa namatay. Ang ating Panginoon ang unang bunga mula sa mga patay, sapagkat siya ay hindi na muling mamamatay pa. Matapos niyang mamalagi ng 40 araw sa lupa upang makita ng kanyang mga apostol at alagad, upang kanilang malaman na siya'y muling nabuhay, at upang tiyakin sa kanila na may muling pagkabuhay, matapos ang kamatayan, siya ay umakyat sa kanyang trono sa kanan ng kanyang ama, at doon ay maghihintay sa mga umiibig sa kanya. Ang ikatlo at panghuling kasunduan sa dugo sa Diyos ay napagtibay bilang katuparan ng mga sinalita at sinulat na kasunduan bago ito. Bilang pagsunod sa mga isinasaad nito, ang lahat ng sumasampalataya o sumampalataya na si Jesucristo ay ang anak ng Diyos at tumatanggap at nagpapahayag na siya ang Panginoon at tagapagligtas, ang ipinangakong Mesiyas na siyang magbubukas ng daan tungo sa walang hanggang kaharian, ay tatanggap ng kaligtasan. Sila ay ang bagong Israel, ang mga inangking anak ni Abraham sa pamamagitan ni Kristo. Galatians 3 verse 29. Tinubos ng minsanan mula sa mga bunga ng kasalanan, hindi dahil sa kanilang mga gawa, kundi bunga ng pagiging bahagi ni Kristo sa pamamagitan ng binyag, banal na komunyon, at pagsasabuhay ng pananampalataya. Ang pagkakaugnay na ito ay siyang tutulong sa kanila upang higit na makatanggap ng pag-ibig ng Diyos na magbabago at magbibigay daan sa kanila na matamasa ang kanyang mga pangako, ang makabahagi sa mana ni Kristo. Ang pananampalataya ay dapat patunayan. Napakadaling sabihin ang sumasampalataya ako. Subalit napakahirap mamuhay ng ayon dito. Ito ang tunay na sapatan, kahit ang mga demonyo mismo ay naniniwala. Ayon kay Santiago chapter 2 verse 19. Nalalaman nila na mayroon ngang Diyos at may plano siya para sa kanyang mga nilikha na kanilang tinalikuran mula sa pasimula. Kung kaya sinabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ayon kay Mateo chapter 7 verse 21. Nilinaw ng kasulatan na hindi sapat ang magsabi ng paniniwala at pagkatapos ay maging kampante na sila nga ay ligtas na. Ang paniniwala ay dapat napatunayan sa pamamagitan ng pamumuhay, alinsunod sa salita ng Diyos, sapagkat ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ayon kay Santiago chapter 2 verse 20. Yaong mga nagsasabi na ang Diyos
ang makapagsasabi kung ang sinuman ay may pananampalataya o wala, kung kaya hindi na kailangan pang patunayan ang pananampalataya, ay dapat nabigyang pansin ang sinabi ni Pablo sa 2 Corinto chapter 13 verse 5. Ayon kay Isaac na taga Syria, sa bawat araw at bawat oras ay hinihingi sa atin ang patunay ng ating pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos sa bawat araw at sa bawat oras ay pinatutunayan ang kanyang pag-ibig sa atin. Tunay na alam ng Diyos ang mga nasa sa ating puso. Ang paghingi sa pagpapakita ng ating paniniwala sa Kanya habang tayo ay nabubuhay ay para sa ating kapakinabangan. Hindi ito para sa Kanya. Isa itong pagpapala at hindi isang pasanin. Tutulong ito sa atin na huwag magsawalang bahala. Pinakikilos at itinutulak tayo tungo sa pagpapakabanal upang tayo ay makawala sa makasalanang kalikasan ng tao at maging kabahagi ng banal na kalikasan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kabutihang asal, karunungan, pagpipigil sa sarili, pagtitiis, kabanalan, kabutihan at pag-ibig, kasama ng pananampalataya. Ang kasulatan ay nangako na kung tayo ay makikibahagi ng buong makakaya sa pakikibaka para sa paglagong espiritual, tayo ay makakapasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas, si Jesucristo. 2 Peter chapter 1 verses 2 to 11 at Gawa chapter 14 verse 22. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na ipinangaral sa inyo na ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ni Jesus, at ang lahat ng nananalig sa Kanya ay pinatawad sa lahat ng pagkakasalang hindi maipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Gawa chapter 13 verses 38 to 39. Sa ating panahon, isang batang abot ang pinayuhan ng isang taong banal ng ganito. Sa panahon ngayon, maraming tao, dahil sa paghanap ng dahilan upang hindi gawin ang hinihingi ng Diyos sa kanila, ay humahanap ng mali sa mga itinuturo ng banal na iglesia at hindi sinusunod ang mga tamang paniniwalang Kristiyano. Sa halip ay pinipili nilang paniwalaan ang anuman sa kanilang nais lamang paniwalaan. Ito ay katulad sa isang tao na naniniwala na hindi siya mamamatay dahil sa naguguluhan siya kapag iniisip ang kamatayan. Siya ay hindi makakapaghanda para sa kamatayan na dapat ay kanyang ginagawa, sapagkat kakailanganin pa rin niyang harapin ang kamatayan. Ang tamang paniniwala ay hindi nakabatay sa kung ano ang nais nating maging katotohanan. Sa halip ay sa tunay na katotohanan. Awit 129. Awit 130. Paghihintay sa pagliligtas ng Diyos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Kaya, Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa leyo na dakila, si Kristo bilang katuparan ng kautusan, ang karunungang patuloy na napakahalaga para sa mga umiibig sa Kanya. Chapter 1. This is chapter 1. At gayon nga, walang sino man sa mga mananampalataya ang hindi binibigyan ng kaloob ng biyaya, kung kaya walang sino man sa kanila ang hindi nasasakop ng patakaran ng buhay Kristiyano. Sapagkat bagaman nawala na ang kabigatan na dulot ng simbolikong kautusan, subalit ang pakinabang na natamo natin sa malayang pagsunod sa kautusan ay mas lalo pang lumawak, tulad ng sinabi ni Juan ng mga ngaral. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises,
Ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. John 1 verse 17. Sapagkat ang lahat ng nabibilang sa kautusan, kahit na ang pagtutuli o kaya ay ang iba pang mga handog, o kaya ay ang pagsunod sa Sabat ay nagbibigay patunay kay Kristo at nagpapakita ng biyaya ni Kristo. Siya ang hangganan ng kautusan. Romans chapter 10 verse 4. Hindi dahil sa pinawalang halaga niya ito, kundi dahil sa tinupad niya ito. At bagaman siya ang may likha ng luma at bago, winakasanan niya ang malalim na kahulugan ng mga simbolo at pangako. Dahil tinupad na niya ang pangako at tinapos na ang mga hula. Dahil siyang inihula ay dumating na. Ngunit sa patakarang moral ay walang anumang pagbabago sa mga itinuturo ng lumang kautusan. Sa halip nga ay pinalawak ang ilan sa kanila sa pamamagitan ng mga turo ng mabuting balita, upang ito ay maging mas malinaw at walang kulang sa pagtuturo sa atin ng kaligtasan kaysa noong una na ipinangangako pa lamang ito ng tagapagligtas. O maawaing Panginoon, ipahintulot mo ng iyong walang dungis na liwanag ng kaalaman ay magliwanag sa aming mga puso at buksan ang mata ng aming isipan upang maunawaan ng iyong mabuting balita. Bigyan mo kami ng pagkatakot sa iyong banal na kautusan upang kami na nagtatakwil sa aming makalamang pagnanasa ay maghangad ng makalangit na pamumuhay at gawin at bigyan pansin ang lahat ng mga bagay na kalugod-lugod sa iyo. Sapagkat ikaw, Kristo, aming Diyos, ang pinagmumula ng liwanag ng aming mga kaluluwa at katawan, at sa iyo ay iniuukol namin ang papuri, kasama ng walang hanggang Ama, ang kabanal-banalan, mabuti at nagbibigay buhay na Espiritu, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin po ito bago ang pagbasa sa mabuting balita. Banal na liturhiya ni San Juan Crisostomo. At panghuli, sa 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 5. Sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga guro. Walang ituturo kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tubdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. At dito po nagtatapos ang ating unang kabanata ng Ikaw ba'y ligtas. Red button. Oops. 2 red buttons.